Magpapatuloy ang istorya kung saan sinabihan ng ating bida ang kanyang batang ate na bakit raw ba ito mag-isa palagi, paano raw kaya na maglaro silang dalawa. Sa narinig ay tumingin na lang ng masama ang kanyang ate at hindi niya ito pinansin at dumaan lamang na labis na kinagulat ng bida. Pagtapos ay makikita ang ate nito sa kasalukuyan masaya nga ito dahil nagkiss na raw sila ng bida pero di raw ito nagalit kung kaya nangangahulugan raw ito na may gusto rin ang bida sa kanya. Pagtapos nasambit pa nito sa kanyang utak na mahal raw niya talaga ang ating bida. Pagtapos lilipat ang eksena sa ating bida na napapaisip na talagang iba raw ang kanyang ate dahil parang hindi na nga raw kapatid ang turing nito sa kanya. Kung di nga lang raw dumating ng maaga ang kanilang mga magulang baka raw tuluyan na silang nagkiss ng kanyang ate. Pero talagang maalalahanin raw ang kanyang ate sa kanya at mabait at kapag kaharap raw niya ito ay namumula ang kanyang mukha pati nga raw ang kanyang puso ay mabilis sa pagtibok. Ano raw kaya ang kanyang gagawin, paano raw kaya na mag-date muli sila ng kanyang ate? Pero sa naisip ay agad rin ito na nalungkot dahil naisip niya na magagalit ang kanyang ama kapag ginawa pa nila ng kanyang ate ang bagay na iyon at di na raw niya dapat na subukang galitin pa ang kanyang ama sa hinaharap. Kinabukasan kung saan nagsasad ang kanilang ina na matagal na raw nung huli silang kumain ng magkakasama na pamilya sabay tanong nito kung inalagaan raw ba ni Miss Chin ang ating bida nung panahon na wala sila sa bahay. Sinagot ito ng ate ng bida na naging malaki na raw ang bida kung kaya ito na raw ang nag-aalaga sa kanya. Sa sinabi ng kanyang ate ay agad na nahihiyang itinanggi ito ng bida. Pagtapos sinabi pa nito na pupunta raw siya sa bahay ng kanyang kaibigan ngayon kung kaya di raw siya makakasama sa hapunan mamaya. Sa narinig ay agad na nag-alok ang kanyang ate na ihatid ang bida na agad na tinanggihan ng ating bida. Samantala nagtanong ang kanilang ama na kung ano raw ba ang dahilan dahil parang nasa magandang mood nga raw ngayon si Miss Chin. Sinagot ito ni Miss Chin na may magandang bagay nga lang raw ang nangyari kaya siya masaya. Pagtapos makikita na nasa labas na ang bida na isip nito na wala na raw na sinabi pa na iba ang kanyang ate nung sinabi niya na siya ay aalis siguro dahil nakita raw nito ang kanyang lakas na kaya niya na protektahan ang kanyang sarili. Nang matigilan ng bida sa mga iniisip niya nang tinawag siya ni Miss Min sinabi nito na naroon raw siya para sunduin ang bida. Sa narinig ay tinanong siya ng bida na bakit raw ba na sinundo pa siya nito, bakit raw ba na di na lang siya nito inentay sa bahay nila. Sinagot siya nito na kaya raw niya sinundo ang bida ay sa kadahilanang na miss raw niya ito kung kaya na pumunta raw siya agad para mas maaga niya na makita ang bida, bawal raw ba iyon. Sa narinig ay napangiti na lang ang ating bida pagtapos inaya na nito si Miss Min na umalis na raw sila. Maya-maya sa malaking mansyon ni Miss Min ay nakarating na ang dalawa. Sa laki ng bahay ay naiisip na lang ng ating bida na kahit ilang beses pa raw niya tignan at makita ang bahay ni Miss Min ay palagi lang raw siya na namamangha sa laki at lawak nito. Nang matigilan siya nang nagsabi si Miss Min na ngayon raw ay wala ang kanyang mga magulang sa bahay kung kaya tatanungin raw niya ang bida kung ano ang gusto nito na laruin nila, pwede naman raw kahit anong laro. Sa narinig ay namula ang ating bida na isip pa nito na sa pagsasalita raw ni Miss Min ay madali raw na mali ang pagkakaintindi ng iba dahil sa paraan nito ng pagkakasabi. Pagtapos nagtungo ang dalawa sa swimming pool. Sa nakita ay nagulat ang ating bida pero agad rin niya na binaliwala ang kanyang pagtataka dahil sa yaman nga raw ng pamilya ni Miss Min ang isang swimming pool raw sa loob ng bahay ay isang bagay lang na normal. Nang nagsaad si Miss Min na ang gusto nga raw niya ay ipakita sa bida ang mga kagamitan niya pero sinabi nga raw ng mga katulong sa kanya na di raw nagugustuhan ng mga lalaki ang ganung bagay kung kaya dito raw nila sinabi na dalhin ang bida. Sa narinig ay naisip na lang ng bida kung ang tinutukoy raw ba nito ay ang mga baril na koleksyon nito na pinakita nito sa kanya nung nakaraan. Pagtapos sinabi nito na kahit raw dalhin pa siya nito sa ganung lugar wala raw siyang dala na damit para makalangoy. Sinagot ito ni Miss Min na wala na raw itong dapat na ipag-alala pa sapagkat ang mga katulong raw ay naghanda na ng damit para sa kanilang dalawa. Sa narinig ay niyaya ng bida si Miss Min na maglaban silang dalawa. Tinanong ito ni Miss Min na payag raw siya sa gusto ng bida pero anong klase ng paglalaban raw ba ang kanilang gagawin. Sinagot siya ng bida na kung sino raw ang mas mabilis na lumangoy iyon raw ang mananalo kung kaya kailangan na raw nila na magpalit ng damit para raw makapagsimula na sila. Pagtapos naiisip ng bida na may malaking problema raw siya sa kanyang nakaraan raw na mundo ay nagsusuot ng short ang lalaki bilang panglangoy pero sa mundo raw na yun ay napaka-imposible na magawa niya na magsuot ng ganon. Kaya nagtataka nga raw siya kung anong klase raw ba ng swimsuit ang kailangan na gamitin ng lalaki sa mundo na iyon. Pagtapos maya-maya ay labis ang pagkagulat nito dahil ang mga swimsuit nga raw na kanyang nakikita ay di niya magagawa na masuot kahit nga raw mamatay pa siya ay di niya gagamitin ang bagay na iyon. Pagtapos naisip pa nito na di raw dapat siya magreklamo dahil ang kailangan raw niya na gawin ay ang bumalik sa kanyang mundo.
Maya-maya ay nakuha ng atensyon niya ang isang bagay na sabi nito na maganda nga raw ang damit na nakikita niya. Sa tingin nga raw niya na ayos na ang damit na iyon para kanyang gamitin sa ngayon pagtapos may nahulog na isang bagay na nakakuha sa atensyon ng bida. Pagtapos pinulot nito ang bagay na iyon at nakita niya na isang panty nga raw ang bagay na iyon. Sa paanong paraan raw ba na nahulog ang bagay na iyon nang walang dahilan talagang nakakapagtaka nga raw. Pero agad na niya na binaliwala ang kanyang mga iniisip dahil wala naman raw na halaga pa na isipin ang mga ganong bagay. Pagtapos makikita na sinuot na ng ating bida ang damit na nakita niya naisip nito na medyo masikip nga raw ang damit na iyon sa kanya. Sa paglabas nito ay sinabihan siya ni Miss Min na bagay raw talaga rito ang swimsuit na iyon. Sa narinig ay nagpasalamat sa kanya ang bida sinabi rin nito na maganda rin daw ang swimsuit ni Miss Min. Pagtapos sinabi na nito na kailangan na raw nila na magsimula sa kanilang gagawin gusto na rin daw niya na makita kung gaano raw ba kahusay si Miss Min sa paglangoy dagdag pa nito na ang matatalo raw ay makikinig sa nanalo kung anong pagkain ang kakainin nila. Pagtapos agad na magsisimula ang dalawa na lumangoy, makikita ang ating bida na lumalangoy ng mahusay. Subalit makikita ang lifeguard na parang may panganib na nakita kaya napalingon ang bida dahil sa ingay ng babae sa kanyang likod. Sa paglingon nito nakita niya si Miss Min na nalulunod na pala kaya naisip na niya na itigil ang laro at iligtas na rin ito. Pagtapos ng minulat ni Miss Min ang kanyang mata mula sa pagkakalunod na ubo ito dahil may tubig pa rin sa katawan nito. Sa nakita ay agad na nagtanong ang ating bida kung ayos lang raw ba ito. Sinagot ito ni Miss Min na ayos lang raw ito kung kaya wala na raw dapat na alalahanin pa ang bida. Habang naisip ng bida na kakaiba raw ang mga nangyayari may swimming pool nga raw sa bahay nito pero bakit raw ba na di ito marunong lumangoy. Pagtapos sinabi nito kay Miss Min na kung di naman raw ito marunong lumangoy ay di na raw dapat ito pumayag sa kanyang mungkahi dahil maaari raw ito na mamatay. Sinagot lang naman ito ni Miss Min na napanood raw niya ang iba na lumangoy kung kaya inakala raw niya na madali lamang ang bagay na iyon. Sa narinig ay pinitik siya ng bida na sinabing ang tanga raw nito sa isip pa ng ating bida na kakaiba na raw talaga ang babaeng yun sobrang kulang nga raw sa common sense si Miss Min. Samantala humingi ng tawad si Miss Min sa ating bida ngunit laking gulat nito ng pagtingin niya sa ating bida ay bumabakat na ang katawan nito dahil sa pagkakabasa ng damit. Kaya labis na lang ang pagkamula ng mga ito sa nakikita. Sa mga nakikita sa dalawa ay saka na lang napansin ng bida kung ano ang nangyayari na bumakat na pala ang kanyang katawan sa damit. Samantala tuluyan ng dumugo ang ilong ni Miss Min dahil di na nito kinaya ang kanyang nakikita. Maya-maya kung saan naging ayos na rin ang pakiramdam nito kung saan naisip na lang ng bida na talagang kakaibang araw ang lalaki sa mundo na iyon. Sa simpleng pagbakat nga lang raw ng katawan niya ay naging ganun na agad ang mga ito. Nang nagsaad pa si Miss Min na maraming lugar pa raw sa kanyang bahay ang maaari nila na paglaruan ng bida meron raw na maraming masasaya na silid sa kanyang bahay maaari rin daw niya na ipakita sa bida ang kanyang secret base. Sa narinig ay sinabihan ito ng bida na di na raw kailangan dahil dapat raw muna sila na magpahinga. Pero di sumang-ayon si Miss Min sa gusto nito bihira nga lang raw na pumunta ang bida sa kanilang bahay kung kaya gusto raw niya na maging masaya ito. Sa narinig ay nagsaad ang bida na nagtanong kung ano raw ba ang nangyayari kakaiba na nga raw ang kilos nito kanina paano raw ba ang problema ni Miss Min. Sa narinig ay nasabi ni Miss Min na nitong mga nakaraang araw raw ay di raw siya sinasamahan ng bida na kumain at di rin daw sila sabay na maglakad kaya nagtataka raw siya kung may nagawa raw ba siya na di maganda na kinagalit ng bida. Sa narinig ay masaya na sumagot ang bida na ayos lang raw siya at di raw siya nagagalit rito. Sa isip pa nito na natatakot lang raw siya sa mga pwedeng mangyari may mga mata nga raw si Miss Wei sa paaralan kaya natatakot raw siya na may gawin ito. Pagtapos naalala nito ang sinabi sa kanya ni Miss Wei na wag raw siyang hahayaan ng bida na malaman na may karelasyon ito dahil kapag nalaman raw nito na may mahal na iba ang bida di raw niya mapapangako na wala siyang gagawin. Dagdag naman ng bida na talagang makapangyarihan raw si Miss Wei kung kaya natatakot raw siya na may gawin ito kay Miss Min. Pagtapos sinabi nito na di naman raw si Miss Min ang problema may isang bagay lang raw siyang kinahaharap ngayon at tingin raw niya na di na dapat pamadamay si Miss Min sa bagay na iyon. Sa narinig ay nagtanong si Miss Min kung ano raw ba ang problema nito tutulong raw siya na masolusyonan ang bagay na problema nito. Sa sinabi nito ay di iyon pinayagan ng ating bida ang bagay raw na ito ay kanyang problema ayaw na raw niya na madamay pa ang mga ito sa tingin nga raw niya na dapat makipagkaibigan na lang si Miss Min sa iba at hindi sa kanya kailangan raw nila na di na maging magkaibigan pa. Sa narinig ay malungkot na sinabi ni Miss Min na dahil raw ba hindi niya kaya na matulungan ang bida gagawin raw niya ang lahat para makatulong sa bida kahit ano raw gagawin niya kaya kung maaari gusto raw niya na makasama ang bida habang buhay.
Sinagot siya ng bida na humingi ng tawad dahil sa ngayon raw di na niya kailangan pa na makipagkita rito, salamat na lang raw na gusto ni Miss Min na tulungan siya pero di na raw talaga pwede na gumana pa ang kanilang pagiging magkaibigan, pero sa oras raw na makahanap siya ng paraan na masolusyonan ang problema niya, mapapangako raw niya na babalik siya. Sa narinig ay ayaw na pumayag ni Miss Min na iiyak ito dahil ayaw raw niya na malayo sa bida at gusto raw niya habang buhay na kasama niya ito. Sa narinig ay wala na lang na nagawa pa ang bida at humingi ng tawad. Pagtapos malungkot nito na sinabing kailangan na raw niya na bumalik sa kanyang kwarto ngayon. Naiwan ang bida na walang magawa kundi ang tignan na lamang ito na umaalis. Maya-maya habang nakaupo ang bida na napapabuntong hininga ay tinawag siya ng butler, nagtanong ito kung ginulo raw ba ni Miss Min ang ating bida. Pagtapos humingi ito ng tawad dahil narinig raw niya ang usapan ng mga ito at alam raw niya na hindi maganda ang ugali ni Miss Min paminsan-minsan. Sinagot siya ng bida na di raw nito kailangan na sabihin ang bagay na iyon, hindi naman raw si Miss Min ang problema, si Miss Min nga raw ay may kakaibang pag-uugali at siya nga raw ang pinakamalapit nito na kaibigan kung kaya hindi na raw nakakapagtaka na magaan ang loob sa kanya nito. Siya nga raw ang may kasalanan na hindi niya inisip ang nararamdaman ni Miss Min umpisa pa lang. Sa isip pa nito na di na raw dapat niya kinausap pa si Miss Min, kasalanan raw niya talaga ang mga nangyayari, pero kahit raw na malungkot pa si Miss Min di raw niya pwede na hayaang madamay ito sa problema niya kay Miss Wei. Nang matigilan ito nang nagsabi ang butler na labis raw na pinahahalagahan ni Miss Min ang bida, palagi raw sa tuwing uuwi ng bahay si Miss Min lagi raw nito na sinasabing nag-ensayo kayo ng magkasama at naglaro kayo at kumain kayo ng magkasama, at masasabi raw niya na sa tagal na niya nakasama si Miss Min doon lang raw niya nakita ang ngiti nito na punong-puno talaga ng kasiyahan, ngiti na di pa niya nakita kahit kailan. Tingin raw niya na kapag nawala ang bida sigurado raw na di kakayanin ni Miss Min ang bagay na iyon, at ang malayo raw sa isang kaibigan ay isang bagay na palaging nangyayari kay Miss Min. Pagtapos nagtanong ito sa ating bida kung nabanggit raw ba ni Miss Min rito na ang mga nakaraang kaibigan nito ay wala nang ginawa kundi ang gamitin lamang si Miss Min. Sa narinig ay napaisip ang bida nang maalala niya ang sinabi ni Miss Min na ang mga kaibigan raw nito ay wala nang ginawa kundi ang humingi ng pera sa kanya, kaya nagsaad ang bida na alam na raw niya at kanya na raw na naaalala, sinabi raw ito ni Miss Min sa kanya pero di na raw ito naging detalyado pa sa bagay na iyon. Sinabihan ito ng butler na alam raw ng lahat noon na mayaman ang kanyang miss kaya humihingi raw ang mga ito ng pera dahil din sa kakaibang ugali ni Miss Min. Ang akala nga raw ng kanyang miss ay normal lamang ang bagay na ganon para makahanap ng kaibigan, kaya nagbibigay lang raw ito ng walang reklamo hanggang sa ito na raw ang naging target ng lahat para mabuli. Hanggang isang araw ay laking gulat na nga lang raw niya nang kanyang makita na umuwi ng bahay ang miss niya na may di kaaya-ayang anyo. Nang nagtanong ang ina nito kung ano raw ba ang nangyari at ganun ang itsura nito at ganun ito kadungis, ipaliwanag raw nito sa kanya. Makikita ang reaksyon sa mata ni Miss Min nang sinabi ng kanyang ina ang mga salitang iyon. Pagtapos sinabi nito na nakipaglaro lang raw siya sa kanyang mga kaibigan, sabi raw ng mga ito na kailangan iyon para maging kaibigan nila siya. Sa narinig ay nagalit ang kanyang nanay na sinabing wala raw na ganung bagay, pagtapos ay nagtungo ito sa paaralan ni Miss Min para maparusahan ang mga bata na gumawa noon. Salamat raw sa nanay nito na kamit ni Miss Min ang hustisya. Pero pagtapos raw ng nangyari ay kinatatakutan na si Miss Min ng mga bata kung kaya wala na raw na lumapit pa rito. Pagtapos ngayon raw ay nakahanap na ulit ito ng kaibigan na walang iba kundi ang ating bida, kung kaya sigurado raw siya na natatakot ang kanyang miss na mawala pa ito, kaya naging malungkot raw talaga ito kanina kung kaya siya na lang raw ang humihingi ng tawad sa ugali ng kanyang miss. Sa narinig ay nagsaad ang bida na wala naman raw na problema kay Miss Min kung kaya hindi na nga raw dapat ito na humingi ng tawad sa kanya. Pero ngayon raw na nasabi sa kanya ng butler ang bagay na yun, mas lalo na raw siyang nag-aalala ngayon. Sa isip pa nito ay nagtataka na lamang siya na ganun raw pala kat hindi ang pagkabata ni Miss Min. Pagtapos ay sinabi nito na kailangan na raw niya na umalis at magtutungo raw siya kay Miss Min ngayon para raw makipag-usap rito. Sa narinig ay sinabihan naman ito ng butler na hayaan raw ng bida na ihatid ito ng mga katulong patungo sa kwarto ni Miss Min. Ngayon sa sinabi nito ay agad naman na sinang-ayunan iyon ng ating bida dahil hindi rin naman nito kabisado ang lugar. Maya-maya naman ay tuluyan na silang nakarating sa kwarto ni Miss Min sa tulong ng isang katulong. Pagtapos nakita ng ating bida si Miss Min na tahimik lamang na nakatingin sa labas. Kaya nilapitan niya ito. Sa paglapit nito ay nagsabi si Miss Min na nitong mga nakaraang araw raw ay pakiramdam niya na gusto raw niya na tumingin sa langit dahil naiisip raw niya na baka nakasakay na naman ang kanyang ama sa eroplano at baka raw makita niya ang eroplano na sinasakyan nito dahil sigurado raw siya na babalik ang kanyang ama para makita siya.
Sinabihan lang naman ito ng bida na kinausap raw siya ng butler nito kanina at sinabi raw sa kanya nito kung anong nangyari sa nakaraan nung nag-aaral pa lamang ito at ang mga ginagawa ng kaibigan nito noon. Alam raw niya na malungkot ito sa ngayon pero di na raw dapat na mag-alala pa ito dahil mabuting magkaibigan nga raw silang dalawa. Sa narinig ay sinabi ni Miss Min na alam raw niya na mabuting kaibigan ang bida, alam rin naman raw niya na dahil sa mapanganib na bagay kung kaya ayaw ng bida na madamay pa siya. Sinagot siya ng bida na parang ganun na nga raw ang kanyang tinutukoy. Ngunit sinabi rin naman ni Miss Min na tutulungan raw niya ang bida at wala na raw siyang pakipa sa kahit na anong panganib na kanyang kahaharapin, ang gusto nga lang raw niya ay ang makasama niya ang bida. Sa isip pa nito na ayaw na raw niya na makagawa na naman ng pagkakamali gaya ng pagkakamali na nagawa niya noon. Pagtapos makikita ang alaala ni Miss Min kung saan may binibigay itong isang bagay sa batang babae dahil gusto niya raw ito na maging kaibigan kung kaya kailangan raw na bigyan na niya ito ng regalo. Nang may isang batang lumapit sa mga ito na nagtanong kung binibili na naman raw ba ni Miss Min ang kaibigan nito, kung ganun paano naman raw ba sila, asan na raw ba ang kanilang regalo. Pagtapos lilipat sa isa pang eksena kung saan sinasabi ng isang nanay sa umiiyak na si Miss Min na ito raw ang bata na kumukuha ng gamit ng kanilang anak at ito rin daw ang bata na umaaway sa kanilang anak. Humihingi raw siya ng tawad dahil hindi niya nadisiplina ang kanyang anak pero ang anak raw niya ang tipo ng bata na hindi mananakit ng kaibigan. Sa mga paratang ay mariin pa sana iyon na itatanggi ni Miss Min, ngunit tinignan lang siya ng masama ng kanyang ina kaya nanahimik na lamang ito. Pagtapos babalik sa kasalukuyan kung saan sinasabi ni Miss Min na ang bida raw ang kanyang matalik na kaibigan at para raw sa bida ay gagawin niya lahat kahit raw magalit pa sa kanya ang kanyang ina. Sa narinig ay nasambit na lang ng bida ang pangalan nito, sa isip pa niya na di raw niya inaasahan na may ganong ugali si Miss Min. Pagtapos hinawakan nito ang balikat ni Miss Min at sinabi nito na itigil na raw ni Miss Min ang pagiging tapat sa lahat ng kaibigan nito. Pero sa ngayon raw iba na ang mga bagay-bagay, di raw siya nito magagawa na matulungan, hindi na raw ito kagaya ng sa paaralan nila na magagawa pa na maiwasan, iba na raw talaga ang kaharap na panganib sa ngayon. Sa narinig ay natatakot na lang na nasambit ni Miss Min ang pangalan ng ating bida. Pero natigilan ito nang sinabi sa kanya ng bida na sa hinaharap raw ay maaari sila na maging magkaibigan pa ni Miss Min, sa ganung paraan raw ay di na ito magiging mag-isa pa. Nang nagsaad si Miss Min na kung tatawagin raw ba niya ang bida para maglaro sila, makikita raw ba nito na nakakainis siya kapag ginawa niya ang bagay na iyon. Sinagot siya ng bida na hindi raw niya gagawin ang bagay na iyon dahil normal lang raw sa magkaibigan ang maglaro sa bahay, kung kaya ano raw ba ang dahilan na mainis siya rito. Dagdag pa nito na maganda naman raw na maglaro sa bahay nito, malawak nga raw at maraming mga bagay na bago sa kanyang paningin. Pagtapos tuturuan raw niya ito na lumangoy at bilang kapalit kailangan raw nito na turuan siya ng pakikipaglaban at maaari rin daw nito na tawagin ang iba para makipaglaro rin sa kanila. Nang matigilan ng bida, nang niyakap na lang siya ni Miss Min at nagpasalamat. Pagtapos naalala nito ang isang babae na inaalok niya na maging kaibigan noon, sinasabi nito sa bata na may magandang bahay raw siya at mga magagandang kagamitan, ibibigay raw niya iyon sa bata kung magiging kaibigan lang niya iyon. Ngunit sa ganda ng offer ni Miss Min para lang maging kaibigan ng bata ay tumanggi pa rin ito na maging kaibigan si Miss Min, kahit na napakasimple lang naman ang gusto nito, ang maging kaibigan lang ang bata. Subalit naisip rin nito ang bida kung saan wala na siyang binigay rito at ito pa nga ang lumapit sa kanya para lang maging kaibigan ito at ito pa ang nag-alok sa kanya na tutulong para makahanap ito ng kaibigan. Pagtapos ng mga naiisip niya ay sinabi na lang niya sa kanyang utak na salamat sa bida sa lahat ng mga ginawa nito para sa kanya at talagang gusto raw niya ang bida, talagang mahal na nga raw niya ito. Pagtapos makikita sa lugar ng digmaan ang duguan na katawan ni Miss Ray kung saan hinang-hina na ito sa mga natamo niyang sugat kung kaya nawala na ito ng malay. Pero makikita na panaginip na lang ng nakaraan ang lahat dahil nagising si Miss Ray sa kanyang higa na walang kahit na anong sugat. Pagtapos ay tinanong nito ang kanyang tauhan kung anong oras na raw ba ngayon. Sinagot siya nito na 11 AM na raw ngayon. Pagtapos sinabi pa nito na parang di nga raw makatulog ng maayos si Miss Ray, gusto raw ba nito na maghanap siya ng doktor na titingin rito para makatulog na raw ito ng maayos. Sa narinig ay sinagot siya ni Miss Ray na di na raw kailangan pa ang bagay na iyon. Tanong pa nito na may nangyari na raw ba sa pananaliksik nila sa pulang buwan. Sinagot siya ng kanyang tauhan na gaya pa rin daw ng dati, wala pa rin daw na nangyayari. Sa narinig ay nasabi na lang ni Miss Ray na naiintindihan raw niya sa ngayon raw ay magtatrabaho na siya. Pagtapos nagbibihis na ito nang makita niya ang kanyang phone. Sa nakita ay agad nito na naisip kung ano raw kaya ang ginagawa ng bida sa kasalukuyan.
Babalik ang eksena sa ating bida kung saan sinasabihan ito ni Miss Min na masaya raw siya sa tuwing kasama niya ang bida, gusto raw niya na maging kaibigan ng bida habang buhay at ayaw raw niya na magkalayo sila kailanman. Sa narinig ay naisip na lang ng bida na gusto raw pala talaga siya nito na maging kaibigan. Pagtapos sinabi nito na ayos lang raw sa kanya na maging magkaibigan sila habang buhay. Sa narinig ay labis ang saya sa mukha ni Miss Min pagtapos gaya ng inaasahan naging manyakol na siya ulit, sinabi niya na gusto raw niya na halikan ang bida. Sa narinig ay labis na namula ang bida pagtapos sinabi nito na sandali lang raw, sabay tanong kung sino raw ba ang nagturo rito ng patungkol sa bagay na iyon. Sinagot siya ni Miss Min na wala raw na nagturo sa kanya ng bagay na iyon, naramdaman lang raw niya na gusto niya na gawin. Sa narinig ay sinabihan na lang ito ng ating bida na hindi raw maganda na gawin nila ang bagay na iyon sa bahay nito, pero maya-maya ay agad siya na natigilan nang nagring ang kanyang phone sa bulsa niya. Sa narinig ay agad nito na kinuha ang kanyang phone at nag-hello sa kabilang linya. Nang makikita si Miss Wei sa kabilang linya na nagsabi na siya raw iyon. Sa narinig ay nakaramdam na lang ng takot ang bida dahil kasama niya ngayon si Miss Min. Nang nagtanong si Miss Wei kung nasaan raw ba ang bida sa ngayon. Sinagot siya ng bida na nasa bahay lang raw siya ng kanyang kaibigan, ano raw ba ang problema at gusto nito na makipag-usap sa kanya. Sinagot siya ni Miss Wei na gusto raw niya na imbitahin ang bida na pumunta sa kanyang bahay. Sinagot ito ng ating bida na ayaw raw niya sapagkat abala nga raw siya sa mga bagay-bagay. Sa narinig ay sinabi ni Miss Wei na sa ganong kaso nga raw ay siya na raw ang pupunta sa bahay nito upang bigyan raw niya ng regalo ang mga magulang nito. Sa narinig ay sinigawan ito ng bida at nagsabing pakiusap raw niya na hindi na umabot pa sa ganto ang lahat. Sa sinabi ng bida ay sinang-ayunan naman ito ni Miss Wei kung kaya kailangan raw ng bida na magtungo sa kanyang bahay at maghihintay raw siya rito. Pagtapos ay nagsaad ang butler ni Miss Min na nagsabing maraming tao nga raw ang nasa labas ng kanilang bahay at sinasabi raw ng mga ito na kanila na raw na ihahatid ang bida pa uwi. Pagtapos makikita sa labas ang mga tauhan ni Miss Wei na labis kinabahala ng ating bida. Naiisip na lang nito kung bakit raw ba naging ganun ang mga bagay-bagay, hindi nga raw niya inaasahan ang mga kaganapan kakatapos nga lang raw niya na makipag-usap rito kanina. Nang matigilan ito nang sinabi sa kanya ni Miss Min na wala raw itong dapat na ikatakot sa babae na iyon dahil naroon raw siya para protektahan ito. Sa narinig ay natawa na lang si Miss Wei habang may madilim na ekspresyon, sinabi nito na balak raw pala na protektahan ni Miss Min ang bida. Paano raw ba nito nasasabi ang bagay na iyon gayong wala lang raw ang family background nito kumpara sa kanya. Sa mga nangyayari ay naiisip ng ating bida na kapag nagpatuloy pa raw ang mga kaganapan sigurado raw siya na mag-aaway ang dalawa. Pagtapos sinabi nito kay Miss Wei kung gusto pa rin daw ba nito na sumama siya rito. Pagtapos naisip ng bida na napakasamang babae nga raw nito pero hindi raw siya maaari na maging bastos rito. Pagtapos sinabi pa nito na kailangan na raw tumigil ng dalawa dahil hindi nga raw maganda ang mag-away sa lugar. Pagtapos sinabi ng bida kay Miss Min na wala naman raw silang gagawin na kakaiba, balak nga lang raw nito na makipag-usap sa kanya at may sasabihin rin naman raw siya rito kaya ayos lang at di na raw kailangan pa na mag-alala nito sa kanya. Ngunit sa sinabi ng bida ay mariin na tumutol si Miss Min, sinabi nito habang naiinis na hindi nga raw mukhang mapagkakatiwalaan ang babae na iyon kung kaya hindi raw siya papayag na ibigay ang bida rito. Sa narinig ay napasabi na lang ang bida na kung maaari raw ba na magbigay ng payo ang butler kay Miss Min para tumigil na ito. Sa narinig ay nagsaad ang butler na mga walang galang raw ang mga tao na iyon na nagawa na harangan ang gate sa kanilang bahay kaya hindi raw talaga mapapatawad ang mga ito. Sa narinig ay nainis si Miss Wei pagtapos sinabi nito na kanyang lalaki raw ang bida kung kaya hindi na raw dapat na makialam pa ang mga ito sa kanila ng bida. Pagtapos inaya na nito ang bida na pumasok na sa sasakyan. Sa narinig ay pasigaw na sinabi ng bida na hindi na raw nito kailangan magsalita ng kung ano-ano dahil kahit kailan raw ay hindi siya naging lalaki nito kung kaya wag raw nito na sabihin ang bagay na iyon sa kanyang harapan. Nagsaad rin si Miss Min na ang bida raw ay hindi kabilang rito at wala raw itong karapatan na utusan ng bida. Sa narinig ay nagsaad si Miss Wei habang naiinis na sinabi na raw niya kanina na wag makialam ang mga ito. Sa narinig ay di na nakapagpigil pa si Miss Min at sumugod na kay Miss Wei dahil wala raw itong karapatan na apihin ang bida. Habang ang bida ay pinipigilan ito dahil batid nito na walang laban si Miss Min kay Miss Wei. Samantala makikita si Miss Wei na walang pag-alinlangan sa kanyang mata. Pagtapos sinalo lamang nito ang atake ni Miss Min ng walang kahirap-hirap, sanhi ng malakas na hangin sa paligid, pahiwatig na hindi rin normal ang lakas ng dalawa. Sa nakita ay nagulat na lang si Miss Min na nagawa nito na masalag ang kanyang atake.
Subalit makikita na tinanggal ni Miss Wei ang kanyang sapatos at naghanda ng sipa na agad naman naiwasan ni Miss Min pero sa gulat napaatres ito ng malayo. Habang sa likod nito ay sinabihan siya ng bida na tumigil na raw ito. Samantala makikita si Miss Wei sinabi nito na si Miss Min raw ang nagsimula nito. Pagtapos makikita na lang ang mga tauhan ni Miss Min na inutos na protektahan ang kanilang Miss. Pagtapos makikita si Miss Wei na may katakot-takot na mukha sinabi nito na gusto raw niya na turuan ng leksyon si Miss Min na hindi nito makakalimutan. Pagtapos ay makikitang sumama na lang ang bida rito ng kusa upang wala ng gulo na mangyari at nagtanong ang ating bida kung ano raw ba ang gusto na ipagawa sa kanya ni Miss Wei. Sinagot siya ni Miss Wei na mag-usap na lang raw sila sa bahay niya. Nang sinabihan naman ito ng bida na magaling raw napakahusay nga raw nito na makipag-away sa harap ng bahay ng kaibigan niya. Sa narinig ay nagsaad si Miss Wei na nakita naman raw ng bida na ang kaibigan nito ang nagsimula ng lahat. Sinabihan naman ito ng bida na ito raw ang nagdala ng maraming tao sa harapan ng bahay nito pagtapos ito pa raw ang kikilos ng mayabang tingin raw ba nito na inosente na ito dahil lang sa ang kaibigan niya ang unang umatake. Dagdag pa nito na dapat raw na baguhin na ni Miss Wei ang pangit na ugali nito at nagtataka raw siya kung paano naging may-ari ng kumpanya ito sa ugali nito at sa gaya raw niya na kumikilos ng may respeto paano raw ba siya haantong sa ganitong bagay. Pagtapos natigilan ng bida nang sinigawan siya ni Miss Wei na dahil raw sumasama ang bida sa ibang babae kung kaya siya nagagalit at kung hindi raw ito sumasama sa ibang babae hindi naman raw siya magagalit. Sa narinig ay nag-away na ang dalawa dahil ang kapal raw ng mukha nito na isisipa sa kanya ang mga bagay-bagay. Nang nagsaad pa si Miss Wei na kasalanan raw talaga ng bida dahil hindi raw siya mapakali sa tuwing may kasama na ibang babae ang bida talagang hindi na nga raw niya maisip pa ang nangyayari sa kanya sa tuwing nalalaman niya na may kasama ito na ibang babae. Sa narinig ay sinabihan siya ng bida na hindi na raw nito kailangan na maging ganun dahil hindi raw siya gaya ng kasintahan nito noon at ng iba pang lalaki. Sa narinig ay nagtanong si Miss Wei kung anong kasintahan raw ba ang tinutukoy nito hindi pa nga raw siya nagkakaroon ng kasintahan sa kanyang buong buhay. Sa narinig ay labis na nabigla ang bida pagtapos tinanong pa nito na hindi pa raw ba na in love dati si Miss Wei. Sinagot lang siya nito na ano raw ba ang masama kung ganun na nga. Sa narinig ay naisip na lang ng bida na talagang mag-isa lang raw pala ang babae na iyon ang akala nga raw niya na maraming lalaki ang naging karelasyon nito at nagkagusto sa kanya ngayon tanong pa nito na seryoso raw ba talaga ang babae na iyon sa sinabi nito. Mas lalong sumama pa raw ngayon dahil kapag ganun raw ang isang tao mas seryoso raw talaga ito magmahal kung kaya mahihirapan raw siya na mapatigil ito na magkagusto sa kanya. Maya-maya ay nakarating na ang mga ito sa bahay ni Miss Wei kung saan sa loob nito ay nagtanong si Miss Wei kung ano raw ba ang relasyon ng bida kay Miss Min. Sinagot siya ng bida na magkaibigan lang raw talaga sila tanong pa nito na bakit raw ba nito tinatanong wag raw nito na sasabihin na tatakutin na naman nito siya. Sa narinig ay sinabihan siya ni Miss Wei na ano raw ba ang sinasabi nito na tatakutin na naman niya ito. Sinabihan siya ng bida na ang paghahanap raw sa mga magulang niya ay isang uri ng pananakot. Sinabihan ito ni Miss Wei na ang balak raw pala niya na pakasalan ng bida ay tinignan nito bilang isang pananakot. Sa narinig ay labis na nagulat ang bida bakit raw ba sinabi nito na papakasalan siya bakit pumayag na raw ba siya sa ganung bagay. Sa narinig ay nagsaad si Miss Wei na bakit raw ba natatanggi pa ang bida bukod nga raw sa kanya ay wala na raw ibang babae ang karapat dapat pa rito sa buong mundo. Dagdag pa nito na kung gusto raw talaga niya na takutin ang bida ay sana raw na ginawa na niya ang bagay na iyon umpisa pa lang at sinabi na pagsilbihan siya ng bida sa higaan pero hindi niya nga raw iyon ginawa. Sa narinig ay naisip na lang ng bida na kung gagawin raw pala talaga ni Miss Wei na takutin siya hindi nga raw siya pwede na tumanggi alang-alang sa kanyang pamilya. Pagtapos sinabi ng bida na kahit raw anong gawin niya ay imposible na raw na maging sila pa nito marami naman raw na mababait na lalaki sa paligid bakit raw ba na siya pa ang nakita nito sasabihin rin daw niya rito ngayon na ayaw raw niya sa mga babaeng malakas gaya nito. Sa narinig ay sinabihan siya ni Miss Wei na wala na raw na pangalawang pagkakataon pa sa buhay. Sa narinig ay sinabi ng bida na kung wala na raw ay pipilitin raw niya na makuha ang lahat ng gusto niya sa buhay na ito. Nang nagulat si Miss Wei dahil may posibilidad raw na magkaroon ng pangalawang buhay pero di raw niya alam kung sino. Sa narinig ay tumayo na ang bida dahil wala na raw itong balak na makinig pa sa walang kwentang sinasabi nito na walang kabuluhan kaya aalis na raw siya. Ngunit pinigilan siya ni Miss Wei nang paalis na siya kaya nilinggan niya ito na magsasalita pa sana. Pero hindi niya natuloy dahil niyakap na siya nito na nagsabi na sino raw ba ang nagsabi na pinayagan niya na umalis ang bida. Pagtapos binulong pa nito sa bida ang pulang buwan matagal na raw niya iyon na pinag-aaralan sigurado raw ba ang bida na hindi ito interesado.
Pagtapos kinagat nito ang tenga ng bida kung kaya napamura na lang ang ating bida sa ginawa nito. Pagtapos agad ito na kumawala sinabi pa nito na wala raw siyang pakialam kahit na pag-aralan pa raw nito ang Green Moon hindi raw nito siya mapipilit sa gusto nito. Pagtapos nasagi ng bida ang isang bagay kaya nahulog ito na naging dahilan ng agad nito na pagkasira. Sa nakita ay agad na tinignan lamang ito ng dalawa nang nagtanong ang ating bida kung gaano raw ba kamahal ang bagay na nasira niya. Sa narinig ay nagbigay ng sign si Miss Wei ng to kaya nasabi ng bida na 2 milyon raw pala ang halaga. Pero hindi sumang-ayon si Miss Wei sa sinabi nito dahil ang kanyang ibig raw na sabihin ay 200 milyon. Dagdag pa nito na kailangan raw na bayaran ng bida ang bagay na iyon. Sa narinig ay labis na lang ang pagkagulat ng bida dahil hindi nito inaasahan na magbabayad siya ng ganon kalaki na halaga. Sa nakita na reaksyon ng bida ay nagsaad si Miss Wei na ito raw ang nakasira noon kaya kailangan raw nito na bayaran at kung di raw nito kaya na bayaran iyon pwede naman raw na maging lalaki na lang niya ito. Siyempre raw na may kasalanan pa rin siya sa nangyari kaya 100 milyon na lang raw ang babayaran ng bida at kailangan raw nito na magbigay sa kanya ng 10 milyon kada buwan at kapag raw na hindi nito nagawa ang bagay na iyon ay wag raw siya nito na sisisihin dahil kailangan raw niya na kunin ang katawan nito at maging kanyang lalaki. Sa narinig ay naisip na lang ng bida na ang 100 milyon raw at ang 10 milyon kada buwan ay di raw niya magagawa na mabayaran. Pagtapos ay bigla na lang na lumitaw ang pulang buwan na nagsabing hindi na raw maganda ang nangyayari sa bida dahil seryoso nga raw ang babae na nasa harapan nito na kukunin ang bida sa oras na hindi ito makabayad sigurado na raw ba ang bida. Nang sa kasalukuyan ay natauhan ang bida pagtapos napahawak siya sa kanyang noo na hinawakan kanina ng pulang buwan. Pagtapos sinabi ng bida na 100 milyon lang raw ba kaya raw niya na bayaran iyon. Sa narinig ay nagsaad si Miss Wei na gaya nga raw sa lalaki na kanyang nagugustuhan may tapang at lakas nga raw ito ng loob. Nang nagsaad pa ang bida na ang mga lalaki raw ay nabuhay sa pagitan ng langit at lupa kung kaya paano raw ba na siya ay maging problemado ng dahil lang rito. Sa isip pa nito ay kakalimutan na raw niya na kumain ng mga masasarap na pagkain mukhang kailangan raw niya na magtipid mula ngayon. Pagtapos lilipat ang tagpo sa bahay ng ating bida kung saan nagtataka na nagtatanong ang ating bida kung ano raw ba ang ginagawa ng kanyang ate sa labas ng kanilang bahay. Sinagot siya ng kanyang ate na ano pa raw ba dahil ang bida nga raw ang kanyang hinihintay. Sa narinig ay nagsaad ang bida na wala naman raw na dahilan pa na maghintay ito sa labas ng kanilang bahay. Sinagot siya ng kanyang ate na nag-alala raw siya nang hindi pa makabalik sa kanilang bahay ang bida. Pagtapos tinanong nito ang bida kung ano raw ba ang hawak nito sa kanyang kamay. Sinagot siya ng bida na isang sirang lumang bagay raw na binigay sa kanya ng kanyang kaibigan. Sa narinig ay nagsaad ang kanyang ate na gusto na raw pala ng bida ang mga ganong bagay sa susunod nga raw ay bibili siya ng bagay na iyon para sa bida. Sinagot siya ng ating bida na hindi na raw kailangan pa ang bagay na iyon sa isip pa nito na nakakapanghinayang at nakakakonsensya na raw kapag gumastos pa ng pera ang ate niya sa kanya. Pagtapos tinanong nito ang kanyang ate kung magkano raw ba ang pera nito sa kasalukuyan. Sinagot siya ng kanyang ate na nasa 2 o 3 milyon na nga raw di niya matindaan ang eksaktong bilang. Pagtapos nagtanong ito kung bakit raw ba nakakaiba ang bida sa ngayon at gusto nito na malaman ang kanyang pera. Kung ganun raw ba baka raw may problema ang bida sa pera wag raw ito na mag-alala kukunin raw niya ang kanyang credit card upang ibigay rito. Sa gagawin nito ay pinigilan siya ng bida dahil nagtanong lang raw siya at wala na raw na ibig sabihin pa ang bagay na iyon sasabihin lang raw sana niya sa ate niya na wag gumastos ng malaki at sa hinaharap ay tatanungin rin niya ang pera ng ate niya. Sa isip pa ng bida na ang 10 milyon raw na babayaran niya kada buwan ay hindi pa raw sasapat na pambayad ang pinag-ipunan na pera ng kanyang ate. Samantala sobrang saya ng ate nito dahil naiisip niya na talagang nag-aalala raw sa kanya ang bida. Pagtapos nagpaalam na ito sa kanyang ate dahil ang live stream raw niya ay malapit na magsimula kung kaya mauuna na raw siya sa kanyang kwarto. Maya-maya kung saan nagsisimula na ang bida ay naiisip nito na isa rin daw sa paraan niya ng pagkita ng malaking pera ay ang pagla-live ng laro at hindi rin naman raw masama ang kita niya sa bagay na ito. Pagtapos makikita ang administrator na tinatanong ng bida na kung may mungkahi raw ba ito sa gagawin niyang live ngayon. Pagtapos makikita ang mga komento na nagsasabing naroon na raw ang male god na matagal nilang hinihintay tanong pa ng isa na ano raw ba ang gagawin ng bida sa ngayon ang mag-ensayo raw ba o ang maglaro. Sinagot ito ng bida na hindi pa raw niya alam kung kaya titignan raw niya kung ano ang kanyang magagawa. Nang may nabasa na komento ang ating bida na kapag raw nagtanggal ito ng mask ay magbibigay raw siya ng malaking regalo. Sa narinig ay naaakit na ang bida dahil kailangan niya talaga ng pera sa kasalukuyan kaya parang gagawin na niya.
Nang matigilan ito nang may nagpadala sa kanya ng mensahe, sinabi nito sa bida na hindi pa raw iyon ang tamang oras para magpakilala ang bida sa mga tighangan nito. May tamang oras raw para doon, kailangan raw muna na mas maging sikat ng bida at kapag nagpakilala raw ito sa oras na sikat na ito ay magugulat ang lahat at mas maraming pera pa ang makukuha nito at kasikatan. Sa narinig ay nagulat ang ating bida pagtapos sinabi nito sa mga nanunood na patawad raw pero hindi pa raw ngayon ang tamang oras para tanggalin niya ang kanyang mask. Pero sa oras raw na mas sumikat pa siya sa hinaharap ay ipapakita raw niya sa mga ito ang tunay niya na muka. Dagdag pa nito na ayaw raw niya na maglaro ngayon o kung ano pa, kaya tatanungin raw niya ang mga ito kung ano raw ba ang gusto na makita ng mga ito na gawin niya. Sa narinig ay may mga nagsabi ng kanya-kanyang mga opinyon na walang kwentes. Sinabi pa ng isa na gusto raw niya na makita lamang ang legs ng bida habang may isa na nagmungkahi na kumanta raw ang bida mas ayos raw iyon dahil marami nga raw ang gumagawa ng ganun sa live. Habang binabasa ng bida ang mga nasa taas na komento ay naiinis ito dahil hindi niya raw gagawin dahil ayaw raw niya pero pumayag ito sa lalaki na nagmungkahi ng pagkanta. Sa tingin nga raw niya ay ayos na kung kakanta na lamang siya dahil mas ayos na nga raw ang bagay na iyon pero kahit hindi nga raw siya ganon kagaling ay may talento raw siya sa ganong larangan noon. Pagtapos sinimulan na nito ang pagkanta, sa pagkanta nito ay makikita ang komento na magaganda naman. Habang sa isip ng bida na ang pagkanta raw ay maganda talaga sa live pagtapos makikita na may nag-send ng gift rito na isang yate. Sa nakita ay napapatanong na lang ang bida kung sino raw ba kaya ang nag-send nun sa kanya, bakit raw ba na Shibamo ang pangalan nito, talagang kakaiba nga raw. Pagtapos naisip nito na hindi raw niya dapat nabiguin ang tao na iyon. Pagtapos nagpasalamat ito kay Shibamo sa pag-send nito ng regalo sa kanya pero hindi raw siya magaling kumanta pero ibibigay raw niya ang lahat ng kaya niya para rito. Pagtapos ay kumanta na ang ating bida. Sa kabilang banda ang babae na nag-send ng regalo rito ay natutuwa, talagang napakahusay raw ng ating bida kung kaya magbibigay pa raw siya ng regalo. Nang babalik sa bida na nagpasalamat rito dahil sa pag-send nito sa kanya ng regalo. Naisip pa ng ating bida na maganda raw ang mga nangyayari, kumakanta lang raw siya pero marami na raw agad ang nagbigay ng regalo. Pagtapos sinabi pa nito na kung sino pa raw ang magbibigay ng regalo ay kakantahan raw niya. Nang lumipas ang oras kung saan walang ginawa ang ating bida kundi kumanta, pagtapos nagsaad na ang bida na salamat raw sa mga nag-send ng regalo, oras na raw para siya ay magpaalam sa mga ito at kung gusto pa raw ng mga ito na kumanta siya ay manood raw ito sa live niya kinabukasan, palagi raw siyang may schedule. Pagtapos patayin ang live ay sinabi ng bida na kung hindi lang raw magagalit ang kanyang ama at ang ate niya, handa raw siya na mag-live hanggang umabot pa siya ng kinabukasan at ang kinita raw niya sa pagkanta ay mas maganda kesa sa paglalaro lang at sa pag-e-exercise at kumita nga raw siya ng 50,000 ngayon pero hindi pa rin daw ito sapat para sa kailangan niya na bayaran. Nang matigilan ito nang tumawag sa kanya si Miss Wei. Sa nakita ay nagtanong ang bida na kaya raw ba tumawag si Miss Wei ay para singilin siya. Sinagot siya ni Miss Wei na gusto lang raw niya na makita ito kaya gusto raw niya na magpadala ang bida ng larawan sa kanya. Sa narinig ay nagalit ang bida na nagtanong kung ano raw ba ang ibig nitong sabihin. Sa narinig ay sinabihan siya ni Miss Wei na kung balak na naman raw ba ng bida na patayin ang tawag, wag nga raw nito nakakalimutan na may utang ito sa kanya na 100,000,000. Sa narinig ay nagsaad ang bida na larawan lang raw ba, paano raw kaya na magbigay siya ng larawan niya rito, kada isang larawan nga raw ay may halaga na 5,000,000 ano, payag raw ba ito, mayroong 30 seconds lang raw ito na pag-isipan ang kanyang sinabi. Sa narinig ay nagsaad si Miss Wei na sa ganung presyo raw ba ibebenta ng bida ang katawan nito dahil masyado nga raw na mahal kung larawan lamang. Sa narinig ay sinabihan lang siya ng bida na sabihin na lang raw nito kung ayaw nito na bilhin ang larawan niya dahil kung ayaw raw nito ayos lang sa kanya, papatayin na raw niya ang tawag. Ngunit bago patayin ng bida ang tawag ay nagsaad si Miss Wei na bibilhin raw niya ang larawan nito 1,000,000 kada isa, kaya bilasan na raw ng bida at ibigay na nito sa kanya ang larawan nito. Sa narinig ay sinabi ng bida na maghintay lang raw ito, sa isip pa nito ay labis ang saya na nararamdaman niya dahil para lang raw sa isang larawan kikita na raw siya ng 1,000,000. Pagtapos kumuha na ito ng larawan na halatang nang lalait pa. Pagtapos naisip pa nito na kailangan raw niya na manghiram ngayon ng pera kay Miss Min para makabayad na raw siya, kailangan raw niya na bayaran muna ang 10,000,000 ngayong buwan saka raw siya kikilos para sumikat at tatanggap ng mga endorsement para raw mabilis ang kita ng pera at madali na lang niya na mabayaran ang utang niya. Pagtapos nagpadala ito ng mensahe kay Miss Min, sinabi niya rito na wag raw ito na mabahala dahil hindi raw siya sinungaling kung kaya maaari raw ba siya na manghiram rito ng mga milyon. Sa mensahe nito ay sinabi lang sa kanya ni Miss Min ang katagang okay.
Sa nakita ay sumagot ang bida na hindi makapaniwala na may ganung pera raw ba si Miss Min at wag raw itong mag-aalala, babayaran raw niya ito. Sinabihan siya ni Miss Min na maghintay lang raw ang bida at titignan raw niya. Pagtapos tinignan nito ang cabinet na puno ng pera pero nakita nito na hindi pa raw iyon sapat sa hinihingi ng bida. Pagtapos nagtanong ito sa kanyang butler na nasaan raw ba ang kanyang card, gusto raw niya ng milyon na pera. Sa narinig ay labis na nagulat ang butler nito dahil napakalaking pera nga raw ng hanap ni Miss Min. Sinabi pa nito na hindi raw dapat na gawin iyon ni Miss Min, hindi nga raw ito maaari na gumastos ng maraming pera, mga 100,000 nga lang raw ang pwede rito at kung gusto raw nito ng ganung pera maaari raw nito na tawagan ang ina nito. Sa narinig ay nagsaad si Miss Min na bilasan na raw ng butler niya dahil naghihintay nga raw ang kaibigan niya. Sa narinig ay nagsaad ang butler nito na kung ganun raw pala na ang kaibigan nito na nagpunta sa bahay nila kaganina ang nanghihingi ng pera rito. Sinagot siya ni Miss Min na nanghingi lang raw ito ng pera dahil sa business. Sa narinig ay natahimik na lang ang butler nito na nagsabing maghintay lang raw ito. Sa isip pa nito na kapag nalaman raw ng ina nito na nanghiram ng milyon na pera si Miss Min para lang ibigay sa kaibigan nito ay sigurado raw siya na magagalit ito, kung kaya kailangan na lang raw niya na magpanggap na tinawagan niya ito kahit na hindi. Maya-maya ay nagbalik na ang kanyang butler na nagsabi na hindi raw pumayag ang ina nito na magbigay ng sobrang laki na pera para lang sa kaibigan nito. Ang maaari lang raw na hiramin nito ay nasa 10,000 lang raw. Sa narinig ay wala na nagawa si Miss Min, kung kaya sinabi nito sa bida na hindi raw pumayag ang kanyang ina at may kaunting pera lang raw siya na mabibigay sa bida. Sa nakita ay sinagot na lang siya ng bida na ayos lang raw dahil nasabi lang niya rito. Samantala makikita ang bida na nalulugmok sa isip pa nito na normal lang naman raw na magbayad ng utang, pera masyadong mahirap nga raw ang magbayad ng 10 milyon kada buwan. Kinabukasan kung saan makikita ang notebook ng bida kung saan nakasulat ang mga plano nito kung paano niya mababayaran si Miss Ray. Makikita rin ang mukha nito na problemado na. Dahil labis na siyang nahihirapan na magbayad ng utang niya, kailangan pa raw niya na mag-live. Tingin raw niya na maganda ang bagay na iyon at alam raw niya na gusto ng mga tao ang bago sa paningin ng mga ito. Mabuti raw na tawagan niya ang babae na iyon para magtanong kung may alam raw ba ito na tip sa pagiging live streamer. Pagtapos ay tinawagan nito si Miss Song. Sa nangyari at ginawa ng bida ay nagsaad si Miss Song na hindi raw niya inaasahan na ang male god ay tatawag sa kanya. Sinabihan naman ito ng bida na gusto lang raw niya na magtanong kung may alam raw ba ito na kailangan niyang gawin sa live, at syempre raw kailangan na raw nila nakalimutan ang tungkol sa pagpapakita ng katawan sa camera o sa iba pang bagay na nakakainis. Sa narinig ay sinagot siya ni Miss Song na maganda naman raw ang pagkanta ng bida nung nakaraan at kung gusto raw nito ng bago maaari raw ito na maglaro ng mga game na bagong labas lamang. Sa narinig ay nagsaad ang bida na bubuksan raw niya ang kanyang computer at kung maaari raw ba na i-send sa kanya nito ang laro na tinutukoy niya. Pagtapos agad na nito na pinakita sa bida ang game na kanyang tinutukoy, sa nakita ay nagsaad ang bida na susubukan raw niya ang laro. Dagdag pa nito na maaari raw ba na kumausap si Miss Song ng mga contact nito o kung ano pa man o bigyan siya nito ng homepage. Sa narinig ay nagsaad si Miss Song na mas naging sikat nga raw ang bida dahil sa pagkanta nito, kung kaya kapag raw na nilaro ito ng bida ngayong gabi ay maaari raw niya na mabigyan ito ng homepage. Sa narinig ay nagsaad ang bida na maganda raw kung ganun at bibigyan raw niya ito ng advance na mensahe bago siya magsimula, at sa ngayon raw ay papatayin na nga niya ang tawag. Pagtapos nasabi pa ng bida na parang pamilyar nga raw ang laro sa kanya. Pagtapos paglipas ng oras ay magsisimula na mag-live ang bida at agad na nitong pinaalam sa lahat na hindi na siya kakanta sa ngayon dahil may bagong laro nga raw siya na lalaruin para sa mga ito. Makikita ang mga komento na masaya sa sinabi ng bida dahil nagsasawa na raw sila sa isang game na palagi na lang na nilalaro ng bida. Maganda raw talaga na maghanap na ito ng ibang laro. Dagdag pa ng iba na alam raw niya na maglalaro ang bida ng Jedi, kung kaya bubuksan na rin daw niya ang kanyang account sa laro na iyon dahil nagbabaka sakali raw siya na makakalaro niya ang bida. Nang sinabihan sila ng bida na malalaman rin naman daw ng mga ito mamaya ang laro na lalaruin niya, pero sa ngayon raw ay kailangan niya muna na mag-search sa airport ng isang bagay. Sa narinig ay nagtanong ang mga nanunood kung ano raw ba ang magandang mahahanap nito sa airport. Sabihin lang raw nito na natatakot ito sa mga barilan na laro. Dagdag pa ng isa na magsisimula na nga raw ang laro pero parang may kakaiba nga raw rito. Dagdag pa ng isa na kahit ano pa raw ang laruin ng bida ay magbibigay raw siya rito ng regalo, habang ang isa naman ay nagsabi na buksan raw ng ating bida ang camera nito. Pagtapos makikita ang laro ng bida kung saan ito ang karakter. Sinabi pa nito na ano raw ba ang masasabi ng mga taong nanunood at yung mga tao raw na nagsasabing natatakot siya sa baril. Pagtapos makikita ang mga player na nagawa ng bida na matalo.
Sa nakikita ay labis na namamangha ang mga nanunood dahil napakahusay raw talaga ng bida na maglaro. Sa isip naman ng bida ay nasasabi nito na pagtapos nga raw niya maglaro ng mga ganong bagay sa nakaraan na mundo ay naging mahusay na raw siya agad kahit na unang beses pa lamang niya ito na ginamit. Pagtapos nagpatuloy lang ang bida sa paglalaro at ginaganapan niya ito ng mahusay kung saan ito ang naging panguna sa lahat kaya labis ang galak sa kanyang puso. Pagtapos ay makikita na mas sumisikat pa ito ng sumisikat habang nagtatagal. Pagtapos makikita ang mga komento ng mga baguhan lang na nanunood sa bida nagtataka ang mga ito at nagtatanong kung tunay raw ba na lalaki ang bida maaari nga raw na ginagamit lang nito ang voice changer para magmukha itong lalaki. Pero pinagtatanggol naman ng iba ang bida sa pamamagitan ng pagsasabi na ang bida raw ay nagpakita na ng mukha noon na nakamask at masasabi raw niya na tunay itong lalaki kaya wag na raw na magsalita pa ng kung ano-ano ang mga ito. Habang ang bida naman ay naiinis dahil palagi na nga lang raw na nagtataka ang mga ito patungkol sa pagkakaiba ng kasarian sa tuwing makikita raw ng mga ito na siya ay naglalaro. Pero tingin raw niya na dapat na raw niya nabuksan ang camera upang makita na raw ng mga ito na siya ay tunay na lalaki kahit nga raw ayaw pa niya na gawin ito dahil gusto raw niya sana na mag-focus sa game pero dahil raw sinabihan siya ng ganun ay magpapakita na raw siya ng muka. Pagtapos ay binuksan na nito ang kanyang camera at sinabi pa niya na salamat raw sa mga nag-send ng regalo sa kanya. Samantala makikita naman ang ate ng bida na napapaisip na ang dami nga raw na nanunood sa kanyang nakababatang kapatid ngayon at mukhang hindi nga ito masaya sa nangyayari. Pagtapos ay agad ito na kumatok sa kwarto ng ating bida at agad naman siya na pinapasok ng bida. Sa pagpasok nito ay sinabi niya kung nagugutom na raw ba ang bida naghanda nga raw siya ng pagkain para rito paano raw kaya nasabay na sila ng bida na kumain. At pagtapos raw nila na kumain ay kailangan na raw na magtungo ng bida sa higaan dahil sigurado raw na pagod na ito. Sa biglang paglitaw ng kanyang ate ay labis na naguluhan ang mga nanunood kaya nagtanong ang mga ito kung ang ate raw ba ng bida ang nagpakita dagdag pa ng mga ito na nakakainis raw ang ate ng bida. Sinabi pa ng isa na parang may kakaiba nga raw sa ate ng bida at sa bida mismo hindi raw kaya na may relasyon raw ang dalawa. Sa narinig ay agad naman iyon na tinanggi ng bida dahil magkapatid nga raw sila nito. Subalit ngumiti naman ang ate nito na nagtanong sa mga nanunood na tingin raw ba ng mga ito na bagay silang dalawa ng bida. Sa narinig ay nagtanong ang bida rito kung ano raw ba ang ginagawa ng kanyang ate at bakit raw ba na sinabi nito ang bagay na iyon. Ngunit hindi na siya sinagot pa ng kanyang ate sa halip ay hinawakan na lang nito ang tenga ng ating bida kung saan wala na lang na nagawa ang bida kundi ang tawagin ng ate niya. Nang sinabihan naman siya ng kanyang ate na oras na raw para magpahinga ang ating bida. At kailangan na raw na bilasan ng bida dahil maghihintay raw siya sa higaan. Sa narinig ay labis na nagulat ang mga nanunood dahil hindi nila inaasahan ang bagay na kanilang narinig magkatabi raw ba ang dalawa sa higaan hindi raw kaya natapos na ng dalawa na gawin ang bagay na iyon. Dagdag pa ng isa na hindi raw niya tanggap ang bagay na ito dahil magkapatid raw ang dalawa. Subalit sinabi naman ng isa na ang tingin raw niya na ang ate ng bida ang problema. Sa nangyayaring usapan sa komento ay nasabi na lang ng bida na hindi na nga raw maganda ang nangyayari baka nga raw mablock ang kanyang live stream dahil sa mga sinasabi ng mga ito. Pagtapos sinabi na ng bida sa mga ito na tama na raw dahil bukas na lang raw ulit sila magsisimula na mag-live kaya pakiusap raw niya na abangan ng mga ito ang live niya kinabukasan. Pagtapos ay agad na nito na tinihil ang kanyang live sa isip pa nito na maganda raw ang naging takbo sa ngayon pero hindi pa rin daw sapat talagang mahirap nga raw ang kumita ng pera. Nang matigilan ito nang tinawag na siya ng kanyang ate sinabi nito na matagal na raw na nag-live ang bida kung kaya pagod na raw ito kaya oras na raw nito na magpahinga. Sa nakita ay labis na nagulat ang bida at namula sa ganda ng kanyang ate. Habang sinabihan siya ng kanyang ate na bibigyan raw niya ng masahe ang bida. Sa narinig ay nakaisip na naman ang bida ng kung ano-ano naisip niya na may ganong pananamit raw ang kanyang ate kung kaya baka raw na may iba itong gusto na gawin sa kanya pagtapos sinabi ng bida na hindi na raw maganda ang nangyayari kung kaya humihingi na lang raw siya ng tawad sa kanyang ate dahil sa abala na magagawa niya rito. Sinagot naman siya ng kanyang ate na ayos lang raw dahil hindi nga raw siya natatakot sa abala kung ang bida naman raw kaya bilasan na raw ng bida na lumapit sa kanya. Sa narinig ay naisip na lang ng bida na kung ang kanyang ate raw mismo ang may gusto ay wala na raw siyang dapat na alalahanin pa dahil kung ganun raw ay handa siya. Sa narinig ay nagulat ang kanyang ate pagtapos na pangiti ito at hinawakan sa likod ang bida na nagsabing kung ganun raw ay mahiga na raw ang bida at mag-relax at ipaubaya na raw nito sa kanya ang lahat. Pagtapos nagsimula na ang kanyang ate habang nagtatanong kung komportable raw ba ang bida sa kanyang ginagawa.
Samantala ang bida sa may nadidismaya na itsura ay nakaramdam ng inis na isang normal na masahe lang raw pala talaga ang tinutukoy ng kanyang ate. Nang nagsad ang ate nito na nakita raw niya ang reaksyon ng mukha ng bida kaya pwede raw ba niya na itanong rito kung may iniisip pa raw ba ito na iba bukod sa masahe. Sinagot siya ng bida na nag-iisip lang raw ng kung ano-ano ang kanyang ate masyadong malamig nga raw sa lugar kaya ganon. Sa narinig ay sinabihan siya ng kanyang ate na aalagaan raw niya ang bida at wag na raw napansinin pa ng bida ang damit niya ganon na nga lang raw talaga siya magsuot ng damit sa bahay kung kaya hindi na raw sana intindihin pa ng bida. Sinagot ito ng bida na hindi naman raw niya iniisip ang bagay na iyon. Sa isip pa nito ay nasasabi niya na natatakot lang raw siya na isang araw ay mawala siya sa sarili niya. Nang nagsad ang ate ng bida na kung ayos lang raw sa bida ay ayos lang rin daw sa kanya at siya nga raw ay natatakot na baka raw hindi na komportable pa ang bida sa mga ginagawa niya at may dahilan nga raw ang kanyang ginagawa. Sa narinig ay nagtanong ang bida kung ano raw ba ang dahilan nito at ano raw ba ang problema rito ngayon. Sa narinig ay natahimik ang kanyang ate pagtapos naisip nito na baka mali nga raw ang kanyang mga ginagawa ang gusto raw niya ay makasama ang bida habang buhay pero sa paanong paraan raw ba niya iyon magagawa hindi niya nga raw alam dahil ito na raw ang landas na pinili niya ang maging kapatid ito kaya hindi na raw niya alam pa kung paano makakaalis sa sitwasyon. Pagtapos sinabi nito sa bida na nababahala nga raw siya dahil hindi nga raw niya alam kung paano makikipag-usap sa bida. Sa isip pa nito na kapag raw hindi siya natutunan na mahalin ng bida ay wala na raw siya na magagawa. Pero kailangan raw niya na husayan pa at kailangan na mapasa kanya ang bida at sa oras raw na gumana ang sunod niya na plano ay doon na raw siya kikilos paharap. Kinabukasan nagising ang bida dahil sa malakas na ingay ng phone nito kaya napatanong na lang ito kung sino raw ba ang tumatawag kahit sobrang aga pa raw. Sa isip pa nito na sobrang komportable nga raw ng masahe ng ate niya kagabi kung kaya nakatulog na raw siya nang hindi niya namamalayan. Pagtapos natigilan ito nang makita niya ang mensahe ni Miss Wei sa kanya na kapag hindi na raw kaya pa ng bida ay maaari raw ito na magtungo sa kanya kahit kailan ito gusto at gagawin raw niya kaagad itong lalaki niya. Sa nabasa ay naiiyak na lang ang ating bida dahil naisip nito na malapit na raw pala na magtapos ang buwan kaya hindi raw siya makakabayad ng utang. Pagtapos lilipat ang tagpo sa paaralan ng ating bida kung saan nagtataka ang dalawang babae sa nakikita nila sa ating bida. Pagtapos natigilan ng bida nang tinawag siya ni Miss Min kung kaya binati ng dalawa ang isa't isa ng magandang umaga. Nang nagtanong ang bida na bakit raw ba na ang laki ng bag na dala ni Miss Min ngayon. Sa narinig ay agad na nilapag ni Miss Min ang napakabigat na bag nito na puno ng kayamanan habang sinabi niya na ang mga kayamanan raw na iyon ay para lahat sa bida. Dagdag pa nito na hindi raw niya alam kung aabot na ba sa gusto ng bida ang mga kayamanan na iyon pero sinabi raw sa kanya ng lola niya na mahal raw ang mga gamit na iyon lalo na raw ang kanyang hawak. Sa narinig ay sinabihan naman ito ng bida na hindi raw pwede baka raw kinuha lang iyon ni Miss Min sa lola nito nang walang paalam kung kaya dapat na raw na ibalik ni Miss Min ang bagay na iyon. Sa nakita ay nagtanong si Miss Min sa bida kung galit raw ba ito sa kanya gusto nga lang raw niya na tulungan ang ating bida. Sa narinig ay hinawakan ng bida ang ulo nito na nagsabing hindi nga raw sa ganun ang ayaw nga lang raw niya ay ang nakakagawa ito ng masama. Pero kung gusto nga raw na makatulong ni Miss Min ay maaari raw ba siya nito na ipakilala sa isang appraisal para raw sa isang bagay. Sa narinig ay sinabihan siya ni Miss Min na maghintay na lang raw ang bida sa kanya dahil makakahanap raw siya. Pagtapos makikita ang lugar na tinginan ng mga antik na bagay kung saan sa loob nito ay may kausap na isang babae ang matanda sinasabi nga nito sa kanyang kausap na mahusay nga raw ang mata nito gaya ng ina nito. Sinagot siya ng babae na hindi na raw kailangan pa na sabihin ng matanda ang bagay na iyon sa kanya nagkataon nga lang raw na nakita at natandaan niya iyon. Nang matigilan naman ang dalawa nang dumating ang bida sa lugar na may hinahanap na isang tao. At gaya ng inaasahan na gawa nito na mabihag ang puso ng babae sa lugar sa pamamagitan lamang ng kanyang itsura. Nang nagsaad naman ang matanda na siya raw ang hinahanap ng bida. Sa narinig ay nagsaad ang bida na may gusto nga raw siya na ipakita rito na isang antik na sirang bagay at siya raw ay ang kaklase ni Miss Min. Sa narinig ay nagsaad ang matanda na kaklase raw pala ito ni Miss Min kung ganun wala nga raw na problema pa sa kanya gusto na raw niya na makita. Nang sinabihan naman ito ng bida na isang napakahalagang antiko nga raw ang kanyang hawak-hawak kung kaya baka raw na may private room ang mga ito para doon sila mag-usap. Nang nagsaad naman ang matanda na ang kasama raw niya na babae ay isang disipulo niya kaya wala raw dapat na ipag-alala pa ang bida pero dahil gusto raw nito ay may private room nga raw sila kaya sumunod raw sa kanya ang bida.
Nang pinakita na ng bida sa babae ang antik ay nasabi na lang nito na iyon raw ang Qianlong Royal Bowl na nagkakahalaga ng 200 milyon kung kaya sa paanong paraan raw ba na nasa bida ang ganon kahalaga na bagay. Nakikita raw niya ang pagkakagawa sa kagamitan na iyon at masasabi raw niya na ito ang tunay at hindi lamang isang peke. Sa narinig ay naiyak ang bida na totoo raw pala talaga na ganon ang presyo nito kung ganon wala na raw pala talaga siya na magagawa kaya sayang raw talaga ang kanyang pera. Nang nagsaad naman ang babae sa tabi ng matanda na naroon rin daw siya sa auction nung binenta ang antiko na iyon at hindi raw niya inaasahan na ang nakabili raw pala ng bagay na iyon ay isang bata at gwapo na mayamang lalaki. Sinagot ito ng bida na hindi nga raw sa kanya ang bagay na iyon kundi sa kaibigan niya at tingin raw ba ng mga ito na maaari pa nila na maayos ang bagay na iyon. Sinagot siya ng matanda na magagawa raw nila at nangangailangan lang raw sila ng kaunting oras para maayos ang bagay na iyon pero pagtapos raw ay magiging mas mababa na raw ang presyo nito kesa sa dati. Nang inabot ng babae sa ating bida ang contact number niya sapagkat magagawa raw niya na maayos ang bagay na iyon kung kaya wala na nga raw dapat na isipin pa ang ating bida. Dagdag pa nito na ang pangalan raw niya ay Mohong at maaari raw ba sila na kumain ng bida para mag-usap. Sa alok nito ay pumayag ang ating bida sa isip pa nito na mukhang kailangan nga raw niya talaga ng tulong ng babae sa mga bagay-bagay. Pagtapos makikita ang bida sa labas kung saan parang may hinihintay ito. Maya-maya ay napalingon ito nang dumating na sa lugar ang kanyang hinihintay. Makikita si Mohong na nakabihis pa talaga na maayos humingi ito ng tawad sa bida dahil napaghintay raw niya ito ng matagal traffic raw kasi sa daan kung kaya ganon. Sinagot naman ito ng bida na ayos lang raw dahil kakarating lang raw niya. Sa narinig ay niyaya na siya ng babae na pumasok sa loob. Sa pagpasok ng mga ito ay agad naman sila na napansin ng tauhan sa lugar sinabi pa nito na kung magkarelasyon raw ang dalawa ay maaari raw na magkaroon ng discount ang mga ito sa lugar. Sabay kindat pa nito sa babae pahiwatig na tinutulungan siya nito para sa bida. Nang nagsaad ang babae habang namumula na tama nga raw ito na magkarelasyon raw sila ng bida. Sa narinig ay naisip na lang ng bida na mukhang katulad rin raw pala ng ibang babae ang kasama niya. Pagtapos makikita ang dalawang babae na nag-uusap na talagang swerte nga raw ang babae na kanilang nakikita ang gabayan nga raw at maging karelasyon ang ganon kagwapo na binata ay talagang biyaya ng kalangitan. Sa naririnig na usapan sa paligid ay nakakaramdam ng hiya ang babae habang namumula samantalang nakatahimik lang ang bida na walang masabi. Sa isip pa nito ay talagang nahihiya raw siya na kailangan niya na maglakad hawak ang braso ng isang babae at sa ganung sitwasyon raw ay para siyang nagiging bakla pero wala na raw siyang pagpipilian pa dahil makakatulong raw sa kanya ang babae na iyon. Nang sa likod naman ng mga ito ay may isang nakamasid na babae na halatang walang magandang gagawin. Maya-maya nang makarating na ang dalawa sa kwarto ay agad na humingi ng tawad ang babae dahil sa ginawa raw niya sa bida. Dahil nga lang raw sa discount kung kaya ginawa niya ang bagay na iyon. Sinagot naman siya ng bida na ayos lang raw ang bagay na iyon dahil hindi rin naman daw niya iniisip pa ang bagay na iyon. Pagtapos nagtanong ito sa babae kung magkano raw ba niya mabebenta ang naayos na antik sa auction. Sinagot siya ng babae na malamang nga raw na mabebenta ito ng mga milyon dahil napakahalaga nga raw ng antiko na ito kahit na masira pa man ay mahalaga pa rin daw. Nang matigilan ng dalawa nang may sumipa ng malakas sa pinto kung saan nagsaad ito na narinig raw niya na nagdala ng gwapo na binata ang babae sa lugar wala na raw ba itong takot sa kanila dahil hindi raw sila nito sinabihan. Sa nakita ay nagtanong si Mohong na kung ano raw ba ang ginagawa ng mga babae na iyon sa lugar. Ngunit hindi naman siya pinansin ng babae dahil ang gwapo nga raw ng kasama nito kaya maaari raw sila na magsaya kasama ito. Dagdag pa nito sa bida na kung magkano raw ang binayad rito ni Mohong ay magagawa raw niya na magbayad ng mas malaki sobrang malaki raw ang ibabayad niya sa bida basta makipaglaro lang raw ito sa kanya araw-araw at sa itsura raw nito hindi raw niya ito pagsasawaan. Nang sinapak ito ni Mohong dahil wala raw na karapatan ang babae na magsabi ng ganun sa kanyang kaibigan kaya mabuti raw na manahimik na lamang ito. Habang ang bida ay napapaisip na ano raw ba ang meron sa kanya may gintong itsura raw ba siya para maakit niya ang lahat ng babae sa mundo na iyon. Samantala nagsaad ang babae na patayin raw nila si Mohong dahil nagtangka raw ito na kalabanan siya. Sa narinig ay agad na susunod ang mga kasamahan nito na kinatakot ni Mohong dahil sa dami nga ng mga ito ay wala siyang kumpiyansa na mananalo siya sa mga ito. Pagtapos nag-aaway na ang mga ito habang napapatanong na lang ang ating bida na kung bakit raw ba na nag-aaway ang mga iyon para lang sa kanya. Maya-maya pa makikita na si Mohong ang dihado sa nangyayari na laban kung saan tuluyan na nga ito na natalo.
Habang naiinis na nagsabi ang hangal na isang hampas lupa lang raw ito at nagtataka raw siya kung sa paanong paraan siya nito nagawang saktan sa kabila ng pagiging mayaman ng pamilya niya kung kaya sigurado raw siya na gusto na talaga na mamatay ng babae. Sa nakita ng bida ay nabahala ito dahil kapag namatay nga raw ang babae ay wala na raw natutulong sa kanya sa antiko na hawak niya kaya kailangan raw niya na iligtas ito. Sa naisip ay agad nito na pinigilan ang babae sa gagawin nito. Sa nangyari na paghawak sa kanya ng bida ay naisip na lamang nito na bakit raw ba na ang lakas ng bida kahit na lalaki ito pagtapos nagsaad ito na dapat raw na tumahimik na lang ang bida sa gilid at saka na lang raw nila ito aasikasuhin. Ngunit ang bida ay hindi na ito pinansin pa at napabuntong hininga na lang pagtapos sa matalim na tingin ay sinuntok nito ang tiyan ng hangal na babae. Sa nakita ay hindi makapaniwala ang mga kasamahan ng hangal sa lakas na mayroon ng ating bida ngunit agad naman ito na inatake ng bida at ang isa pa hanggang sa tuluyan na niya na naubos ang mga hangal na nanggugulo. Nang nagsaad ang bida na nagtanong sa babae na bakit raw ba na nakatayo lamang ito oras na raw para tumakbo silang dalawa. Sinabihan lang ito ni Mohong na mauna na raw ang bida dahil isang grupo raw ang mga iyon kung kaya hindi pa raw doon natatapos ang mga kaganapan kaya siya na raw ang aasikaso sa mga ito at mauna na raw ang bida. Sa narinig ay sumang-ayon ang bida dahil sa mga ganitong bagay raw ay hindi na raw dapat na madamay pa siya. Pagtapos ay umalis na ang bida at sinabi pa nito na sa oras raw na magtangka na umatake ang mga ito ay kailangan raw na tumawag ng babae ng pulis. Pagtapos sumakay ng taxi ang bida at nakahinga ito ng maluwag dahil sa wakas nga raw na nakaalis na siya sa problema sa lugar. Pagtapos may nakamasid na babae sa ating bida at makikita na tinawagan nito ang driver ng taxi na nagsabing may gwapo raw na binata ang sumakay sa taxi nito kung kaya gusto raw ng kanilang boss na dalhin nito ang bida sa kanilang base. Pagtapos minulat na lang ng bida ang kanyang mata sa isang lugar kung saan wala itong ideya sa nangyayari. Sa paggising ng bida ay nagsabi ang babae sa harap nito na swerte raw talaga sila at sa pamamagitan raw ng itsura ng bida maaari raw sila na makipaglaro rito kung gusto nila. Nang nagsaad naman ang isa na kailangan na raw nila na taasan ang presyo at sa ganon kaguwapo raw na lalaki sigurado raw siya na maraming babae ang may gusto rito kaya hindi raw magrereklamo ang mga ito kung sakali man nataasan nila ang presyo. Nang nagsaad naman ang babae na gusto raw niya na malaman ang sasabihin ng bida kaya tatanggalin na raw niya ang nasa bibig nito ngayon na. Sa ginawa nito ay nagsabi ang bida na bilang isang mag-aaral raw ay hindi raw dapat siya nasasangkot sa mga masasamang tao na gaya ng mga ito. Ang mga ito raw ay ginagamit ang tao para lang sa sarili nila at para raw masolusyonan ng mga ito ang mga pansarili nilang pagnanasa. Nang nainis ang ating bida nang nagsaad ang babae na nakakapanghinayang nga raw dahil sa itsura raw ng bida ay naunahan na raw sila ni Mohong na makatikim rito. Nang naiisip naman ng bida na tingin nga raw niya na hindi kaya nakalabanan ni Mohong ang mga tao na nasa harap niya. Pagtapos nagsaad pang muli ang babae na kung handa raw ang bida na maging lalaki niya ay makakaligtas pa raw ito. Sa narinig ay agad na nakahanap ng paraan ang ating bida para makatakas kaya sinabi nito na gusto raw niya ang mga babae na gaya nito kaya pakawalan na raw siya nito nang masubukan na raw nila. Sa narinig ay agad na naging masaya ang mga kasama nito para sa kanilang boss dahil mukhang maswerte nga raw ang boss nila sa ngayon dahil makakatikim na raw ito ng ganung uri ng lalaki. Nang nagsaad naman ang kanilang boss habang namumula na gusto na raw niya na magsimula kung kaya pakawalan na raw ng mga ito ang bida ngayon na. Pagtapos ay lilipat ang eksena sa opisina ni Miss Wei kung saan sinabi ng tauhan niya na nakahanda na raw ang mga tauhan nila sa lugar at nakahanda na raw na kumilos ang mga ito. Sa narinig ay nasabi ni Miss Wei na mabuti raw mamaya na raw sila kikilos. Sa narinig ay agad na sumang-ayon ang tauhan nito dahil wala naman siyang pagpipilian kundi ang sumunod lang sa kanyang boss. Babalik ang eksena sa ating bida kung saan napapaisip ito na masyadong marami nga raw ang babae na nasa harap niya pero kung makakakuha raw siya ng sandata ay makakahanap na raw siya ng paraan para matalo at mapatay ang mga ito. Nang matigilan ng bida nang nagsaad ang babae na handa na raw ba ang bida dahil gagawin raw niya na masaya ang bida at komportable kaya lumapit na raw ito sa kanya. Pero sa ginawa nito na pagsugod sa bida ay madali lang na naiwasan ng bida ang ginawa nito pagtapos ay tumakbo ito patungo sa mga sandata. Sa nakita ay napasabi na lang ang isang babae na sa paanong paraan raw ba na nagkaroon ng ganong klase ng tapang ang ating bida mukhang kailangan raw na mag-ingat ng boss nila. Nang binato naman ng bida ang isang matibay na bakal patungo sa boss ng mga hangal. Pero nagawa lang naman nito na maiwasan ang bagay na ginawa ng bida nang walang kahirap-hirap magyayabang pa sana ito. Pero nakita niya na sumugod na sa kanya ang bida na may hawak na isang pangbakal at pinalo niya ito sa hangal. Dahil sa ginawa ng bida ay labis ang sakit na naramdaman ng babae sa kanyang braso dahil sa malakas na pag-atake ng bida sa kanya.
Pagtapos minura nito ang bida at sinipa pero nagawa naman ng bida na makaiwas at nakagawa ng distansya sa pagitan nilang dalawa. Nang naisip ng bida na mukhang mahihirapan raw pala talaga siya sa mga ito. Samantala ang boss naman ng mga ito ay talagang labis ang nararamdaman na galit sa bida. Ang akala nga raw niya na isang disenyo lang ang bida dahil sa itsura nito pero hindi raw nila inaasahan na marunong ito na lumaban kung kaya tuturuan raw niya ng leksyon ang bida at ayaw raw niya na saktan ito ng labis dahil baka pag naapektuhan nga raw ang mukha ng bida ay hindi na raw magiging masaya pa ang bibili rito. Sinabihan lang naman sila ng bida na hayaan na raw siya ng mga ito na makaalis at wala na raw silang magiging problema pa. Sinagot naman ito ng babae na ano raw ba ang akala ng bida, tingin raw ba nito na makakaya nito na labanan ang kanilang isang buong grupo. Sa narinig ay natahimik sandali ang ating bida pagtapos minura nito ang mga hangal na nagsabing hindi na raw kailangan pa ng mga ito na magsalita ng walang kabuluhan. Lumapit na lang raw ang mga ito sa kanya dahil hindi nga raw siya natatakot sa mga ito. Sa narinig ay nag-utos ang kanilang boss na kunin na raw nila ang bida at dalhin sa kanya. Sa kabilang banda ay nagsasaad si Mohong na wag raw na maging labis ang mga hangal. Tingin raw ba ng mga ito na walang makapangyarihang background ang bida. Nagdala nga raw ito sa kanya ng antique na may halaga ng 200 milyon. Sa narinig ay nagsaad ang babae na paano raw ba na ang tao na may makapangyarihang background ay sasama rito para kumain at ang kanilang boss raw ay narito kaya ipapakita raw nito kay Mohong para maunawaan nito. Pagtapos ay binuksan nito ang pinto ngunit laking gulat lang nito sa nakita. Nakita pala nito kung sa paanong paraan nagagawa ng bida na matalo ang mga kalaban ng walang kahirap-hirap sa harapan pa nito mismo. Sa nakita ay napapatanong na lang ang hangal kung ano raw ba ang nangyayari, sino raw ba ang bida at ang ama nito. Nang nagsaad ang bida na mukhang naroon na raw pala ang hangal na pasimuno ng lahat. Maya-maya ay makikita na lumipad ang kasama nito na labis kinagulat ng hangal. Makikita sa likod si Miss Wei na nagsabi na ang lakas raw ng karapatan ng mga ito na gawing bihag ang kanyang lalaki, mga walang takot nga raw ang mga ito. Sa narinig ay napuno ng takot sa mata ng babae nang malaman niya na lalaki pala nito ang bida. Kung ganun raw ba na ang sinasabi ni Mohong sa kanya na antik na may halagang 200 milyon ay pagmamay-ari nito. Sa narinig ay sinagot siya ni Miss Wei na syempre raw na sa kanya ang bagay na iyon. Dagdag pa nito na alam naman raw siguro ng hangal ang mga nangyayari sa mga taong nagtatangka na labanan siya, di raw ba? Sa narinig ay lumuhad na lang ang hangal na nanghingi ng kapatawaran. Inaamin na raw niya na siya ay nagkamali, kung alam lang raw niya sana na lalaki nito ang bida ay hindi na raw niya sana ginawa pa na pakialaman ito. Sinabihan lang naman ito ni Miss Wei na ang magiging asawa raw niya sa hinaharap ay nagawa ng mga ito na pakialaman kung kaya wala na raw na halaga pa ang paghingi nito ng tawad. Ang kanilang pamilya raw simula ngayon ay kukunin na ang lahat ng kumpanya ng mga ito at maglalagay raw siya ng pressure sa pamilya nito upang matanggal na raw sa pamilya ang hangal. Pero ang pamilya na raw nito ang bahala kung gusto raw ba ng mga ito na ibigay ang hangal sa kanila bilang sakripisyo dahil kung hindi raw ay kanyang uubusin raw ang angkan nito. Sa mga sinabi ni Miss Wei ay naiiyak na lang ang hangal na ayaw tanggapin ang mga pangyayari pagtapos sinabi pa nito na patayin na raw siya nito. Samantala nakita naman ng bida ang isang babae na bumangon sa pagkakatamba kaya labis itong nagtaka sa nakita. Samantala makikita ang hangal na bumunot ng patalim sa kanyang damit. Sa isip nito na dahil raw wala ng halaga pa ang kanyang buhay at patay na rin naman daw ang lahat ng kasama niya, mabuti na lang raw na isama na niya si Miss Wei sa hukay. Ngunit ang ginawa nito na pag-atake ay hindi natuloy dahil may babae na pumihil sa atake nito pagtapos agad na pinadapa ang hangal. Habang sa harapan ni Mohong ay kanyang pinatay ang hangal sa pamamagitan ng pagbali sa leeg nito. Dahilan na nakaramdam din ng takot ang mga nakakita sa nangyari na may mawala ng buhay sa kanilang harapan. Nang lumapit si Miss Wei sa bida na nagsabing hindi raw niya inaasahan na magagawa ng bida na matalo ang lahat ng babae na iyon ng mag-isa lamang ito. Nang nagsaad naman ang bida na gaya raw ng sinabi niya noon, isang masamang babae raw ito dahil alam raw niya na ang lahat ay plano na nito umpisa pa lamang. Dagdag pa ng ating bida na sigurado raw na ginamit lang siya ni Miss Wei upang mapabagsak nito ang pamilya ng hangal na matagal na nilang kaaway at nagawa pa raw nito na mapatay ang hangal sa harapan niya na parang isang bayani. Sa narinig ay nainis si Miss Wei na nagtanong sa bida kung tingin raw ba nito na magagawa niya ang bagay na iyon. Sinagot siya ng bida na ang ibig raw niya na sabihin ay saglit pa lang raw mula nang magkakilala sila nito kung kaya hindi raw niya alam kung magagawa raw ba nito ang bagay na iyon o hindi. Sa narinig ay inis na inis si Miss Wei kung ganun nga raw na hindi siya kilala ng bida kaya mabuti raw na magkakilala pa sila ng bida ng maayos. At doon na po nagtatapos. Maraming salamat sa panunood.